kahit pa pikitan ng batas. Hanggang saan ang kaya mong gawin, ikaw? Kaya mo bang gamitin ang apoy para protektahan ang pamilya mo? Ay, katulad ng ginawa ni Derek, 100%. 100%. 100%. Para sa pamilya, 100%. Anything you will do, kahit beyond your limits. Feeling ko, pagdating sa pamilya, you will find new limits. Eh. Oh, wow! Okay. That's a nice answer. Sir, thank you so much. Di ba? Very firm yung answer doon ni Sir Ricardo. Ano yun, sir? May kodigo. Okay. Pero syempre, si Miss Pinky naman. Miss Pinky, medyo natutunaw po ako. Ayaw kang tignan sa mata si Miss. Di ko kaya. Kanina ka pa nagtatanong ng mga mahihirap na tanong eh. Kasi, Kaya, ang hihirap ng tanong kaya dinadaan na lang kita sa titik, Joe. Miss Pinky, huwag ka naman i-character sa akin. Ano lang ako? No, I'm not a character. This is the real me. Okay. Got it. Joe. TikTok tayo, halika. TikTok. Sige. Okay, pero Miss Pinky, speaking of TikTok, trending ngayon, ay hindi naman to TikTok, pero trending ngayon yung mga pananaw ng mga religious na ayon sa netizens ay nagiging self-righteous na. Ganon din si Sylvia. Okay, di ba po? Ano ang pananaw mo sa paggamit ng Biblia to judge or comment on people's actions, uses fire to scrutinize and not to guide? Actually, plano ko talagang sagutin yung characterization ni Sylvia dahil napapanahon po talaga ngayon ang self-righteousness and tinatawag nating weaponization ng Biblia. So, ang kaibahan lang po ni Sylvia dun sa nauuso ngayon, kasi siya, ang pinaglalaban niya is sexuality at saka lasciviousness. Okay? Yun ang mga pinaglalaban niya. Si Sylvia naman po, ang ipinaglalaban niya para sa pamilya niya ay moralidad at kriminalidad. So in that sense, I think mas mabait pa si Sylvia. Pero sisiguraduhin kong mas maiinis pa sila kay Sylvia kesa doon sa magte-trending ngayon. Talaga? Sisiguraduhin natin yan. Lalagpan. Ako pa! Kasi ngayon rurok, Miss Pinky, yung Ay, inis. hindi. Kulang pa yan. Kulang pa. Okay. Promise ko yan. O, diba? Kaabang-abang po. Miss Pinky, thank you so Thank you po. much. Thank you. And I thank you. Siyempre, nagsastart pa lang tayo. Next naman, ang first-timer sa teleserye, Fonzie. Hello, Fonzie! Ay, magandang hapon po. Ayan. So, Fonzie, your first teleserye, sa mga contents mo, gusto mo talaga maging part ng teleserye. Okay. Sabi mo pa, kahit best friend ng bida, okay ka. Tama. Yan. Ngayong dream come true na ito, anong isang bagay yung nag-expectation versus reality sa'yo? Yung napasok ka kasi, napasabi ka sa sarili mo, kanto pala dito. Hindi ko in-expect. Kasi syempre, in our heads, medyo, ideal yung world ng showbiz, di ba? The glamour, the fame, and everything. Ano yung nakapag-shatter ng glass mo na ganito pala dito sa mundo ng showbiz? Hello po, magandang hapon po sa lahat. Ako po si Fonzie. Pag gumagawa po ako ng TikTok content kasi sa bahay, ang setup ko is ilalagay yung cellphone sa harapan ko, a-acting, i-edit, ipopost. So parang pag uma-acting ako sa mga TikTok ko, very straightforward. Nung nag-start na ako mag-taping, ang dami palang kailangan, parang sobrang kailangan mong mag-multitask na naririnig ko to sa mga interview ng mga bagong artista before. Tapos nung na-experience ko na, ganito pala. So kailangan, habang uma-acting ka, dinideliver mo yung lines mo, pinapakinggan mo yung linya ng ka-acting mo, but also in your peripheral vision, tinitignan mo kung kita ka sa camera. Pag yung direction ng director pag sabi mo ng word na to, kailangan nandito ka na, etong word na to, nandito ka na. Ay, ganito pala to! Sabay-sabay! So parang ano siya, na-shatter talaga yung yung image ko. Akala ko pag pag artista, hindi, magaling umarte, gagawin ko lang yun in front of the camera. Pero gano'n pala. Tapos yung paulit-ulit na emotion, minsan, hindi ko pa naman na-experience yung mga ka-eksena ko. Nasa height sila ng emotion. Cut! Ulit! Cut! Ulit! Ganito pala to. So for first-timers, siyempre, medyo nakaka-overwhelm. Nakaka-overwhelmed. In that sense. Tapos feeling ko, lagi ako nag-iisip, which is not good. Ay? Bakit? Kapag uma-acting ka, dapat
nasa character Ah, ka tama, na. tama, Pero tama. habang uma-acting ako, iniisip ko yung mga dapat kong You're in your head, parang gano'n. Tama, tama. Okay. Fonzie, oh, di ba? Meron kang validation dito. Promise Pinky, ano? Oh. Thank you. Thank you, Fonzie. And congrats on your first teleserye. Maraming salamat. Oh, yan. Siyempre po, tatanungin din natin si Direk Ralph. Direk, who made the grandest entrance earlier? Oh, Direk. From the title, Direk, Apoy sa Dugo, may themes ng fire and blood. Okay, paano ito na-physicalize sa mga eksena? Ako kasi bilang director, lagi kong hinahanap yung truth sa mata ng mga artista ko. Hanggat hindi tumatagos yung emosyon o yung sinasabi nila, kahit walang words eh. Hindi ko pinapakinggan yung words actually. Tinitignan ko kung yung emosyon, yung character ay nasa mga mata nila. As you can see in the AVP, lahat po sila, we are blessed with the finest actors in the industry to exhibit that kind of talent na nangungusap yung mga mata nila. And yung physicality ng apoy, yung fierceness, yung truthfulness sa ginagawa nilang pag-acting is beyond their eyes. So tumatagos sa screen yung damdamin, yung emosyon, yung kailangan ipahatid sa mga manonood. And yung dugo naman is physicalized with their relationship in the scene and at the same time at the back of the camera. At wino-workout namin palagi yun sa bawat eksena to be truthful. Wag namin questionin yung mga characters na meron sila. Kasi at the end of the day, each character has their own decision at yun yung totoo sa character nila. So wag nilang i-judge yung bawat character. Direk Ralph, thank you. Did you guys know that about Direk na yun pala yung tinitignan niya? Oh, mata, no? Mata. Ayan, Direk, maraming salamat po. We'll pause the burning questions. Thank you so much to our cast and director for answering our burning questions. We'll pause because we have a gift for friends from the press. We have a special sneak peek for you guys. O, mga kapuso, dahil espesyal ang araw na ito, isa po itong eksklusibo, 1 minuto. Ganda. Intro pa lang, ganda na siya. Ano ba sisimulan? Muling matiwala. Pilit ko makalimutan. Bumabalik pa rin ang magawa. Paano bang iyakulong? Sakalit na kinikimkim mula noon, binigay ko ang tiwala. Pero bakit mo sinira para lang makuha mo ang lahat ng iyong gusto? Sana madama mo ang amoy. Sana mapansin mo na ako. Gulong-gulo ko man naman kung sino mang inaasahan mo. Siya pang magtataksil sa'yo. Hello Philippines and hello world! Panibagong kwento, panibagong palabas na siguradong aabangan niyo.